Nadagdagan pa noon ng isipin ni Britney. Natutulak pa siya na pagbigyan ang hiling ng dating asawa kahit na may konting takot at matinding kaba. Ano nga naman ba ang kinatatakutan niya? Na-hit na nila noon pa man ng dating asawang kailaliman ng relasyon nila. Umabot pa nga sila sa puntong gusto niya na itong mawala sa mundo. Kung mangyari man ulit yon, kayang-kaya niyang makabangon. Kaso, iba naman ngayon sa noon na silang dalawa lang. May involved na mga bata ngayon. Hindi niya makakaya na madadami sila at sasalo ng sakit na dapat na iwasan. Pero huwag kang magpadalos-dalos. Pag-isipan mong mabuti. Subukin mo siya. Tingnan mo kung hanggang saan ang tatag niya at kagustuhan na muling mabuo ang inyong pamilya. Kung talaga bang tunay na seryoso siyang makuhang muli ang tiwala mo upang manumbalik kayo sa dati. Narito lang ako palagi sa likod mo, Madam Britney. Ang alam ng mga to ay kakain lang sila sa labas pero ang totoo ay bar hopping ang kanilang usapan na hindi niya alam kung magagawa ba nila dahil hindi naman siya gaanong pamilyar sa mga high-end na clubs. Ang tanging alam niya lang ay mga fine dining na resto bar. Sa mga sandaling iyon parang nais na niyang pagsisihan kung bakit siya pumayag dito. Kung tinanggihan niya ito, wala sanang bumabagabag sa kanya. Kung hindi saan-saan mapupuntang isipan niya. Manang Elsa, sundin mo kung anong nararamdaman mo, iha. Pagbigyan mo sarili mo, huwag kang maging madamot. Siguro kaya tinanggal sa buhay mo si Maki dahil gustong ibalik ng panahon ng tunay na nakatadhana sa'yo. Baka sinubok lang kayo ng panahon. Baka pinatatag ka lang niya. Tinuruan ng leksyon si Mr. Barwell. May purpose ang lahat na nangyari sa buhay natin. Hindi naman porket nasaktan ka niya noon, uulitin niya pa rin ngayon. Ang tao natututo sa mga nagiging karanasan nila sa buhay. Sa nangyari sa kanya, sigurado akong pinagsisisihan niya na ang lahat. Sa mga narinig ay parang may bumikig sa lalamunan ni Britney. May punto naman doon ng kaharap na matanda. Kung hindi nga nangyari yon, wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi niya magagawang ilabas ang talent niya. Siguradong hanggang sa mga sandaling iyon, nakakulong pa rin siya. Ngunit tinayaan na nasa itaas na mangyari yon. Pasagot pa sana siya ngunit pinigilan niya ang bibig dahil nakita na niyang bulto ni Kenji na pumapanaog na ng hagdan. Bihis na. Halatang handa na ito sa gagawin nilang paglabas. Tumayo na siya upang siya naman ang umakyat upang magpalit ng suot niyang damit. Nanatili ang tingin ng mga mata ni Kenji sa kanya na mabilis nang iniwasan ni Britney. Palit lang ako ng damit, aniya nang mapuna ang mga tingin ni Kenji gamit ang mga matang nagtataka kung ano pang gagawin niya sa itaas. Saglit lang ako, tumango lang naman si Kenji na hindi pa rin maalis ang mata sa kanya. Alangan namang lumabas siya na nakaganon. Si Kenji mukhang fresh, siya mukhang pagod na pagod. Siyempre kailangan niya maging looking fresh. Hindi pwedeng gaganon-ganon siya kahit na padating asawa lang niya ito at hindi na dapat pang paghandaang mabuti. Take your time, Britney. Hihintayin kita. Pahabol na sagot nito na iba na naman ang dating sa kanya. Nakailang ikot na si Britney sa harap ng salamin upang sipatin ang kanyang sarili. Sa pinagsusukat niyang damit ngunit parang hindi pa siya doon kontento. Malamang kung gising ang kanyang mga anak, kanina pa nila siya pinuna sa mga ginagawa niya. Light makeup lang din ang suot na mukha niya. Hindi niya kailangang kapalan pa yun upang magmukhang maganda. Maganda na siya. Ayon sa paniniwala niya at bonus na lang din ang makeup. Sa payat niya pangangatawan at kurba, nadalas pa nga siyang pinagkakamalang dalaga at wala pa ni isang anak ng ibang tao. Okay na siguro to? Tama na, Diyos ko naman Britney, hindi mo na kailangang magpaganda ng sobra. Iinom lang naman kayo sa labas. Saka, it's not a date. Muling kumbinsi pa ng babae sa kanyang sarili kahit taliwas doon ang iniisip niya. Matapos na maglagay ng lipstick at isang sulyap pa sa salamin ay dinampot na niya ang purse niya at nagpa siya ng lumabas ng silid. Muli siyang bumalik sa loob na may maalalang nakalimutan niyang gawin, ang humalik sa mga bata. Sleep well kiddos, mommy and daddy will back later. Mahinang bulong niya sa kanilang dalawa. Hindi na matanggal ang mga mata ni Kenji sa kanyang dating asawa na pababa ng hagdan. Simpleng fitted black dress lang naman ang suot nito na medyo exposed ng konti ang likod pero para sa kanya sobrang ganda nito. Hindi niya mapigilang makaramdam ng parang hinila siya pabalik sa kanilang nakaraang dalawa na madalas na patakas o kung hindi naman ay palaging malalim ng gabi kung magde-date nang dahil sa uri ng trabaho nila. Napaahon na siya ng upuan, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Britney. Medyo awkward na ngumiti si Britney na makita niyang reaksyon ni Kenji. Tumahip ang dibdib niya,
Hindi naman nabago pa sa kanyang pakiramdam na ganon, subalit ang makaramdam ulit ng ganon sa parehong lalaki pagkalipas ng maraming taon, parang unang beses na naman yun. Oo na, alam niyang humihingi ito ng another chance. Pero nakakailang pa rin sa kanya yon para sa pagtingin nito sa kanya na ang lalim na para bang sobrang mahal na mahal siya. Kagaya noon, hindi siya sanay umarahil batid niyang parang tinutunaw pa nito ang natitirang puot at galit sa kanyang puso. Nakakatakot ang pakiramdam na yon kay Britney. Nag-iwas ang babae ng tingin kung kaya naman hindi niya nakita pang malawak na pangiti ng labi ni Kenji. Let's go, napilitang ibalik ni Britney mga mata sa lalaki. Nang dahil sa tanong nito, tara, pinagsigla ni Britney ang boses para hindi mas mailang sa maikli nilang usapan. Magkasunod silang lumabas ng bahay, hindi gaya kanina. Wala silang dalang sasakyan dahil baka mapasarap ang inom nila at delikado kung magmamaneho si Britney. Napag-usapan na nilang dalawang magta-taxi nilang para safe. Naroon ang taxi na binook nila paglabas nila ng gate ng compound na malapit lang naman sa townhouse. Kung kaya nilakad na lang nila. Wala namang naging reklamo na tahimik lang na sumunod si Kenji. Para siyang nananaginip ng mga sandaling yon dahil sinong mag-aakalang magkakaroon sila ng oras ng isang dalawa lang. Nung magtungo siya sa bansa, wala yun sa plano niya dahil ang mga bata lang naman talaga ang sinadya niya. Hindi niya lubos maisip na pati sa kanilang ina ay mas magiging interesado siya. Bagay na sobrang pinagpapasalamat niya. Ano bang gusto mong klase ng bar? Harap ni Britney kay Kenji na sa tabi lang niya. Gusto niyang basagin ang katahimikan ng paligid at syempre, alamin ko anong gusto nito. Hindi pwede na basta na lang siyang mag-decide. Dati maingay ang hanap nito at maliban niyang nagbago na rin yon. Ito rin ang nagde-decide dati kapag lalabas sila kaya medyo nailang siya ngayon na parang siyang masusunod. Maingay? May live music or something? Tell me, kahit saan. Okay lang sa akin, sagot ni Kenji na nagbigay ng goosebump kay Britney. Dati kapag tinanong ni Britney si Kenji ang sasabihin niya sa kanya ay siya nang bahala at wag niyang alalahanin pang bagay na yon. Hindi tuloy makapili si Britney noon kung saan niya gusto dahil itong batas at palagi nasusunod. Ayos lang naman ko yung kay Britney noon pero ngayon iba sa pakiramdam niya ang reaksyon ni Kenji. Masyado naman yata itong nagiging mabait at aminin niya na hindi siya sanay. Oo, alam niya nagbago na ito pero ito ba talagang Kenji Barroel na kilala niya? Ang lalaking dating minahal niya na sobrang taas ang tingin sa kanyang sarili. Dati at walang makakasaway. Nakakapanibago talaga iyon para kay Britney. Gayunpaman hindi niya ito sinalungat. Maganda sana kung kakain na muna tayo. Britney, kailangan na may laman ng tiyan natin bago tayo uminom ng alak. Hindi sadyang pinanliitan siya ng mga mata ni Britney na mahinang ikinatawa na lang ni Kenji. Hindi siya sanay ng ganun ng reaksyon ni Britney. Na dati pa'y panay ng tango at payag sa kanya, mas nagiging playful to sa paningin niya. Oo na, nasa usapan naman nila yon pero naninibago pa rin si Britney sa atensyon at kalayaan na binibigay ni Kenji sa kanya. Para talagang hindi tong lalaki naging asawa niya. Dahil ba sa pangalawang buhay nito ng pagbabago nito? Maari, daw hindi naman na talaga siya nakatali dito pero iba pa rin yun sa kanyang pakiramdam. Ibang-iba pa rin. Kung ba nakakakilabot to sa pandinig, ang Kenjing kilala niya ay kinamulatan niya ay mapagmando at batas. Bar hopping ba talaga o date ang inilabas natin, Mr. Barrowell? Subok ni Britney na biruin ito sa pamamagitan noon. Both, Miss Digia, seryosong pato ni Kenji na hindi pa rin tinatanggal ng mga matang nakalingon sa kanya. Mahina lang na natawa si Britney upang paalisin sa sistema niyang mas bumili sa tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung magugustuhan ng lalaki ang bar na pagdadalhan niya dito. Since gusto nitong kumain sa fine dining resto bar, niya naisip itong dalhin, isang bar na pwede sa lahat. Hindi siya close kung hindi open space lang pero pwede na at mukha na rin namang may class. Pwedeng kumain tapos after kumain pwedeng uminom na hanggang sa magsara yun. Hindi siya yung normal na bar na mayayaman sa Pilipinas na may VIP room or VVIP na madalas na puntahan ng dati niyang among si Renz at paniguradong si Kenji din ay pinanganak sa kaparehong lipunan ng dating amo. Sa Malaysia, hindi sobrang laki ng space at hindi rin para sa exclusive. Kung gusto nila ng ganong klase ng bar, kailangan nilang lumuwas pa mismo sa main city kung saan mas maraming bar na malamang ipapasa sa standard ng antas ni Kenji na may sinasabi sa lipunan sa Pilipinas. Bagay na nag-aalangan naman si Britney na gawin yon dahil mapapalayo sila. Baka mahirapan silang umuwi o marahil natatakot siya na baka may pagkakamaling magawa kung mas mapapalayo sila. Hindi kagaya sa Pilipinas sa mga bar dito. Alam ko't okay lang sa akin yon kahit nga doon na lang tayo sa bar kung saan mo ko nakita. Dati ayos lang sa akin. Muli siyang tinasan ni Britney ng kilay, gusto ng pagtawanan ng dating asawa. Sa bagay,
Nagawa nga niya makita doon ang lalaki. Baka nga pati doon ay nagbago ng taste niya. Ang hirap naman kasing i-judge ng dating asawa. Hindi niya alam kung dinadaya lang ba siya ng kanyang paningin o ano. Parang hindi magagawa nito magbago. Pero heto siya ang unang-unang nakakasaksi ng malaking pagbabago nito. Hindi to bumalik sa dating pagkakakilala niya dito. Bagkus ay nilagpasan niya pa yon. Kung noon ay mabuting tao na to, siguro triple ng pagiging mabuting tao ni Kenji ngayon kumpara noon ang pinapakita sa kanya kung kaya naman hindi siya sanay. Okay, sabi mo yan ha, hindi naman din kasi ako palalabas dito. Bahay, studio, mga bata, ganyan lang ako, wala sa sariling kwento ni Britney ng buhay-buhay niya. Sa nakalipas na mga taon kahit na hindi naman siya nito tinatanong. Hindi nagbigay ng komento doon si Kenji, kahit pa sumagi sa kanyang isipan ang tungkol sa dati nitong nobyo. Imposible, na ni minsan hindi nila nagagawang lumabas na silang dalawa lang. Parang mahirap tong paniwalaan, pero knowing Britney, baka nga totoo naman ang mga sinasabi nitong wala siyang maraming alam pagdating sa bar dito. Nandito na tayo. Anunsyo pa ni Britney kahit na nakita niya na nakatingin ang mga mata ni Kenji sa labas ng area. Matapos magbayad ng pamasahe, ay lumabas na sila ng taxi. Tahimik namang sumunod si Kenji. Sinisiyasat ng mga mata ang paligid. Mostly ay pami-pamilyang naroon. May grupo rin na parang magkakaibigan. Tamang-tama lang sa kanilang edad. May mangilan-ngilang mga kabataan pero walang pakialam doon si Kenji. Ang mahalaga sa kanya ay kasama niya si Britney. Hindi naman matanggal ng mga mata ni Britney kay Kenji na nakikita niyang parang hindi gustong lugar. Ano pa bang aasahan niya sa kanyang laki sa yaman? Naisip niya na baka naliliitan ito sa lugar na yon. Ano Kenji? May pananatsyang boses niya kung sakaling tatanggi ito at magiging choosy. Ay mapipilitan silang lumabas ng main city upang pasiyahin lang to. Let's go inside. Lahat nito na isang kamay sa kanyang harapan. Parami ng parami ang mga kumakain pero may mga bakante pa rin namang table. Ano? Tara na sa loob, Miss Gia. Tumagal ang mga mata ni Britney sa kamay na nakalahat sa kanya ni Kenji. Makikita sa kanyang mga matang pagdadalawang isip kung tatanggapin niya ba yon o paninindigan ng kanilang distansya. Sa huli nagpanggap siya na hindi niya yon nakita at nauna nang humakbang papasok sa loob. Agad siyang nakonsensyang hindi yon tinanggap dahil nakita niyang sakit na gumuhit sa mukha ni Kenji. Pilit niyang kinalmang sarili. Hindi siya dapat maawa. Kailangan niya subukin ito, hindi ba? Kung pagbibigyan niya kaagad-agad sa gusto niya, baka ma-take for granted na naman siya. Parang hindi yan maganda. At saka, baka mamaya baka maubuso na naman siya. Kinatatakutan niya yon kaya dapat na panindigan niya na huwag na mangyari. Sinabi naman ng lalaki sa kanya na handa itong maghintay kung kaya anong kinakabahala niya doon. Dito na lang tayo maupo. Anunsyo ni Britney na makitang bakanting table na medyo malayo sa maraming lamesa. Walang imik na pinagbigyan niya ni Kenji na nilibang ang sarili sa paglingalinga sa lugar. Aminado naman siyang nasaktan siya sa ginawang pagtanggi ni Britney sa kamay niya. Pero dapat masanay siya dahil malamang sa panghihinuyo niya dito. Hindi lang yun ang rejection na maaring maranasan niya. Marami, saka siyang manunuyo sa babae, hindi ba? Ano sa tingin mo? Ayos lang bang lugar? Muling kausap ni Britney sa kanya bilang pangbawi sa ginawa niya dito kanina. Okay naman, pwede na. Dumating na ang waiter upang kunin ang order nila kung kaya naman nabaling na doon ang atensyon ni Britney at maging si Kenji na natili pa rin na tahimik. Pinagsasawa ng mga mata niya sa paligid ng lugar. Okay naman niya sa kanya, pero nakukulangan siya. Sobrang simple lang kasi kahit na may live music na noon. Oo at medyo nalilibang siya pero gusto niya yung mas maganda sanang view ang makikita nilang dalawa. Dahil importante sa kanyang gabing yon. Hindi nila kailangan mag-usap pero dapat maganda ang view. Ang dating ng vibe nito para kay Kenji parang pumunta lang sila doon para manood na nangyari sa paligid at makinig ng music. Hindi naman yung sobrang lakas na halos mabibingin ng mga customer. Magkakarinigan pa rin naman sila kung mag-uusap. Pinag-isipan niya kung pagkatapos ba nilang kumain ay papayag si Britney na lumipat sila ng place. Hindi pa man ito tinatanong ay nagsimula na siyang mag-scroll ng cellphone upang humanap ng bar na maaari nilang lipatan mamaya after dinner. Hindi naman nakaligtas yun sa mga mata ni Britney na panakanakan tingin sa kanya. Hindi niya makitang ginagawa nito sa cellphone pero alam na importante ito dahil sobrang seryoso ng mukha nito habang nakatutok doon. Huminga ng malalim si Britney. Nakikinita na niya sa mga mata nito na naboboring sa lugar at hindi talaga gusto. Nang dumating ang order ay tahimik na rin silang kumain. Binitawan na ni Kenji ang kanyang phone. Panaka-naka ng mga nakaw na tingin sa bawat isa kapag hindi nakatingin ang isa sa kanila. Yung tipong naghihintayan pa sila kung sino unang magsasalita. Hindi na yung kinaya pa ni Kenji na marami ang tanong sa isipan. Naisip niya na kung hayaan niya ito,
Matatapos ang gabi na wala man lang silang matinong na pag-usapan. Inalagaan mo bang mabuti yung sarili mo, Britney? Natigilan si Britney sa pag-ikot sa tindador niya. Nang white pasta ang order niya. Mula sa pinggan ng pagkain niya, inangat niya ang tingin sa kaharap na si Kenji. Napakurap-kurap na daw ng babae na parang hindi na matagalan ng tingin ni Kenji, pero nilabanan niya yon. Sumugat sa labi niya ang isang ngiti matapos punasan niya ng tissue. Oo naman, inaalagaan ko sarili ko. Mukha bang pinapabayaan ko? Hindi sinagot ni Kenji ang tanong niya at muli pang nagpatuloy sa kanyang pagkain. Matapos na tumangutanguto. Ang ibig ko sabihin inalagaan mo yung nag-undergo ka ng monthly check-up sa doktor. Tuluyan na pakunot ng noon ni Britney. Okay naman siya, bakit kailangan niya noon? Natapos na rin niyang gamutan sa naging sakit niya. May mga maintenance siyang vitamins na hindi niya nakaligtaang inumin. Nakatatak na yun sa kanyang utak kung kaya naman, sa dami ng dapat nitong itanong, bakit ang bagay pa na yun? Every 6 months. Dapat mandatory na every month. Britney, alam mo na ang past na history na naging sakit mo. Mabuti na yung maagap. Ganun ang tamang pag-aalaga ng katawan. Hindi lang every 6 months. Paano sa lumipas na 5 months? O alam ni Britney operada siya sa kidney at amang mata niya, pero parang ang OA naman ang every month yon. Saka okay lang din naman palaging result ng whole body niya every 6 months. Walang dapat na ipag-alala sa katawan. What do you mean? Hindi kita masundan. Okay naman ako. Healthy. Baka ikaw ang kailangan ng monthly, Kenji. Date yon pero napag-usap sila sa health. Gayong mamaya, laklak naman silang pareho ng alak. Ang weird lang nun para kay Britney. Dahil para sa kanya mas mahalaga pang bagay na dapat nilang pag-usapan. Naisip niya na baka dahil naparalisado si Kenji, kaya naging health conscious ng lalaki sa kanyang katawan. Kung ganun man, dapat hindi sila iinom ng alak. Pero minsan lang naman yon, saka bakit ba siya nakikialam sa buhay ng dating asawa? Yeah, every month ang check-up ko. Mahirap na kasing biglaang bumigay ang kidney. Isa na nga lang hindi ko pa ba yun aalagaan? Natatawa niyang sambit sa patanong na paraan. Nakalimutan na siya ni Britney nga palang kaharap niya. Tuluyan na natigilan si Britney sa kanyang pagkain. Naburo ng tingin kay Kenji habang mas naguluhan pa. Hindi niya alam kung bakit ganun ang tono nito. Pero bigla siyang nabother sa biglaang pagsasabi nito sa kanya ng sekreto. Iisa? Bakit iisa na lang ang kidney mo? Anong nangyari sa isa? Bumigay ba kagaya ng kidney ko noon? Naghiwalay ang labi ni Kenji sa sobrang pagkagulat. Natigilan na rin siya sa kanyang pagkain. Hindi ba alam ni Britney na siyang donor nito? Sa pagkakaalala niya, harapang sinabi ni Monica noon sa dating asawa na siyang donor ng kidney nito. O nakalimutan ba yun ng babae maaaring hindi na niya naalala o hindi niya nahulaan sa dami ng pinagdaanan niya? Nais niya tuloy pagsisihan na nabanggit niya pa yun ngayon. Baka isipin itong ginagamit niyang bagay na yun upang makuha muli ang kanyang loob. Kailangan niya makaisip ng ibang alibay bago pa ito ni Britney ma-figure out. Sagutin mong tanong ko, Kenji, bakit isa na lang ang kidney mo? Naapektuhan ba yun ng accident na nangyari? Uminom na muna ng tubig si Kenji at kapag inangat ng tingin sa asawa. Malit siyang ngumiti, saka umiling. Kalimutan mo na sinabi ko, Britney. Hindi naman yun importante. Nais pa sanang usisain ni Britney ang dating asawa, ngunit sa hilat siya na mukha nito'y parang ayaw na nitong pag-usapan ng topic nila. Inirespeto ng babae yun kahit nakatingkati ng dila niya na balikan ng paksa sa usaping yun. Gusto niyang malaman kung bakit nag-iisa na lang ang kidney nito. Kaso hindi siya makakuha ng pagkakataon lalo nang matapos na silang kumain at mag-order ng kanilang inumin. Nakaisang baso lang ng draft beer si Kenji at isang cocktail drinks naman si Britney na mag-ayang lalaki paalis sa lugar. Sobrang pinagtaka yun ni Britney. Ang akala niya kasi ayos lang sa kanyang lugar. Sinasabi na nga ba niya ibang vibes na nakita niya sa itsura ni Kenji. Bored ito. Hindi gusto mga nangyayari sa paligid niya. Kaya malamang ay maghahanap to ng ibang bar na nais. Saan naman tayo lilipat? Gusto pa sanang idugtong ni Britney na akala niya siya ang pipili. Bakit parang ito na naman ang nasusunod ngayon dito? Gayunpaman ay mas pinili na lang niya na huwag ng isatinig. Huling gabi na nito sa bansa. Kokontrolin pa ba niya to? Sa bar na kaibigan ko, rooftop bar yon kung saan makikitang view ng Twin Tower. Pupunta tayo ng main city? Sa KL? Hindi makapaniwalang tanong ni Britney. Malapit lang naman yon, lalo na't wala namang traffic pero nagulat pa rin si Britney sa desisyon ni Kenji. Medyo malalim na rin kasi ang gabi. Tamang-tama lang sa mga bar hopper pero hindi niya alam kung bakit biglang nagkaroon ng pagganilangang nabuo sa puso ni Britney. Bagamat excited siyang pumunta, yun din ang unang pagkakataong makakarating siya doon kahit na matagal na siyang nakatira dito. Anong pinag-aalala mo, Miss Digia? 24 hours naman ang access ng taxi pauwi ng townhouse. Kung kaya walang problema. Hindi rin naman tayo magpapakalasing. Magtatagal tayo pero hindi maglalasing.
Gusto kong masulit ang gabing ito kasama ka. So ano, tara na? Malapad pang ngiting pag-aaya ni Kenji.